Oo, kamusta ka sa work mo? Pangatlo na namin to. Hindi siya okay sa work niya. Totoo bang trabaho lang ng trabaho dito sa Canada? Totoo. Anong kinaibahan ng lifestyle natin dito compared sa Dubai? Kamusta ka sa work mo? O dito? Difference ng bahay natin sa Dubai. Tapos dito. Hello guys! So, Hello. kasama ko ngayon ang asawa ko at yun, napilit ko siyang sumama ngayon sa video natin for today. Ang title ng video na to, kamusta na nga ba kami dito ngayon sa Canada? So, kamusta na nga ma? Kain na. Kumakain kami ngayon ng sopas. Kasi ang lamig at nag-snow sa labas. So, bagay na bagay sa malamig na panahon. Magkumustahan tayo habang nagdi-dinner kami. Dinner na to kasi masarap humigop ng mainit na sabaw. At nag-snow sa labas. So, kamusta na nga ba kami ngayon dito sa Canada? So, it's been 3 months now since we arrived. And ito po ay observation lang namin and opinion namin bilang mag-asawa sa mga nakalipas na buwan kung kamusta nga ba ang Canada after namin sa Dubai. Okay. Unang tanong, Meb. Nakapag-adjust na ba tayo? I mean, weather, cost of living, work. Ikaw, nakapag-adjust na ba tayo? Kailangan. Kailangan. Kasi Bakit? hindi tayo makakakain pagka hindi nag-adjust. Ako? Medyo naman, okay na. Okay na kami ngayong 3 months. Weather, okay naman. Complete gear lang. May heat tech ka sa loob. First day, 1 layer lang kami kasi nga hindi naman ganun kalamig dito compare sa ibang province na umaabot sa minus 40 to minus 50. So, kailangan nila mag 2 to 3 layers doon. Dito, never pa namin na-experience mag 2 to 3 layers. So nga, minsan hindi pa nag-leggings yung heat tech na leggings. Lagi lang siyang normal. Kung ano yung sinusuot niya noon sa Dubai, pants, t-shirt, same lang din. Then, papatungan niya lang ng puffer jacket, yung makapal na jacket. Plus bonnet. Di nga to nag-gloves. And yun, naka-boots. Ang gamit niya lang naman is yung boots, Timberland. Timberland lang. Yung classic na Timberland. So, okay na sa dun. Ako naman, walang araw na hindi ako nagsusuot ng leggings heat tech. And sa pangtaas naman, normal lang din. Kung ano yung uniform namin sa store, yun lang din ang suot ko. Kasi pa sa loob naman ng work, di ba? Normal lihit lang naman. So, pag sa labas lang talaga malamig. Mahirap lang mag-adjust in terms of mag-grocery kayo kasi in compare sa Dubai, times 2, more than times 2 ang presyo ng mga bilihin. So, cost of living talaga. Then, yung grocery naman namin dito, pinag-groceryhan is malapit lang. 5 minutes away. Yeah, 5 minutes 5 away minutes lang. away. Sa Dubai, alam natin na pagbaba lang natin ng apartment, nandyan na yung bilihan. Yung mga supermarket, hypermarket. Dito, malapit sa amin is isa lang. Meron pa lang may Spice. Asian store siya. Malapit lang din harap ng workplace namin. Mga Asian stores. So, ganun din. 5 to 7 minutes. So, not bad. Ang mahirap lang pag madami kaming dala. Pero may option naman. Pwedeng mag-taxi pag pauwi. Basta matipid at mahilig naman kami magluto. So, mas nakakatipid. Kailangan namin magdala ng ulam, pambalot. So, talaga nagluluto yung asawa ko pambalot and pangkain namin dito. Nakakain naman na kami sa labas once pa lang sa 3 months na yun. Difference ng bahay natin sa Dubai. Tas dito. Oo, malaking difference.
pagdating sa bahay. Siguro sa upa, sa rent, is hindi naman nagkakalayo ng price. Kung kwarto yung upa, kung kwarto ang inupahan namin sa Dubai. Pero partition lang kami, kaya medyo mura lang. Pero dito, ang bahay namin dito is 750 lang. 2 bedroom na siya, basement. Kompleto naman, may lutuan, may CR, may sala, kompletong gamit, Malaking TV. malaking TV, like 54 inches. Ako naman, kung ikukumpara ko yung bahay sa Dubai, tapos bahay namin dito, nag 9 years ako sa Dubai, never akong naka-experience na tumira or mag-rent na yung kumpleto, yung may, I mean, sarili ko lang ha, na may CR, may sala, may kainan. Kasi mostly, ano lang kami, partition nga. So, yung partition na sinasabi ko, kung hindi pa nakakapag-Dubai, na mga nasa Pinas na walang idea, ang partition sa Dubai, isang flat siya, or isang apartment, tapos may dalawa, o dalawang room, dalawang malaking room. Actually, dalawang malaking room yun na may malaking sala, tapos kusina, tapos dalawang bathroom. Ngayon, ang ginagawa nila is, ginagawa nilang partition. So, hinahati yung isang room ng into 2 or into 3. So, yung bathroom and yung kitchen is for sharing na siya. Doon sa huli naming bahay sa Dubai, may mga, sabi na natin, 10 couples. So, magsishare-share kami niyan sa CR, sa ref, and sa dining room. Wala nga dining sa kusina. So, doon kami Kasi mag-share. even the sala is ginawa ring partition. Sa sala, yung malaking sala is 4 na partition. So, kaya, tapos yung dalawang kwarto is 3 partition, then 3, then 4 sa sala is 10. So, 10 couples ang nakatira doon sa isang 2-bedroom apartment. Yeah. Disclaimer lang, hindi namin afford yung isang flat. Talagang main goal lang namin from the start is mag-save. So, why not, rent small partition, yung parang comfortable partition, rather than mag-rent ng isang flat. Mas pinipili namin, syempre, dun sa mga kasave kami, na okay naman kami as long as malinis yung apartment. So, yun na. Anyway, so, difference ng bahay dun, syempre, mas gusto namin dito. Mas gusto namin dito kasi basement nakuha namin. So, kami lang dito sa baba and talagang feeling namin, alam mo yun, parang nasa isang bahay na kami, isang pamilya lang kami na walang kasi. Meron naman pala kaming landlord. So, nasa main floor sila. So, yun. Wala kaming ka-share dito sa baba. So, kami lang talagang gumagamit ng CR, ng dining room, ng TV, ng kitchen, and ng, yun. Sharing lang kami sa laundry. Pero, imagine yung difference, di ba? Nasunod ba kung ano ang nasa job offer natin? Sa akin, okay lang. Okay. Yung job offer niya, as committed ba? Or cook? Cook? Line cook. Line cook. Nasunod naman. Yun nga lang, yung restaurant kasi namin, hindi siya yung typical na restaurant na dining area lang talaga. So, ganun pala dito sa Canada. So, yung restaurant namin, meron din silang drive-thru, meron din silang takeouts, meron silang DoorDash, meron silang delivery, bukod sa DoorDash, online, may delivery pa sila. Dining din kami na siguro nasa 200 to 300 packs. So, sobrang busy niya. So, ganun siya ka-fast-paced talaga. So, ako naman, as food service supervisor, kung nasunod yung job offer, ako nasunod. Okay na yan. Kamusta ako sa work? Nung unang buwan, syempre kakabaga ako kasi nga, after 9 years ko, bilang, alam mo nyo yun, yung parang nasa isang company lang. So, parang nakalabas ako sa comfort zone ko. Alam naman natin kung gano'ng kahirap lumabas sa comfort zone, di ba? So, doon ako nag-take risk and I'm glad na nag-take risk ako and hindi na ako natakot that time na subukan mag-change ng workplace tsaka ng trabaho. So, sa trabaho, masasabi kong madali lang siya kasi nga compare naman sa Dubai, physically, mentally, exhausted talaga ako. Pero dito naman, physical lang. So, pagod lang ang katawan ko, pero yung isip ko hindi. So, siguro yun na yung isa sa maganda
naidudulot ng Canada. Kasi dito yung mga tao is, ano talaga, trabaho-trabaho. So, bawat oras mo dito sulit. Yung bawat oras na binabayaran sa'yo dito sulit. And trabaho naman kasi hanggat nasa workplace ako, maghahanap talaga ako ng gagawin para nga mas madali yung oras. And yun, pagod lang siya, pero after naman ng trabaho, pagdating sa bahay, may komportable kang, alam mo yun, mauupuan, makakapagpanood ka ng TV, makakapag-cellphone, makakamusta sa pamilya. So, balance para sa akin. Tapos may 2 days off pa kami. So, yun. Okay naman ako sa work. Ikaw. Naman yung ginagawa ko sa araw-araw. Tapos sa oras pa, pag pinag-extend ka dito, mas matutuwa ka pa. Kasi even minute or second is binabayaran. Oh, kamusta ka sa work ko? Pangatlo na namin to. Hindi siya okay sa work niya. Joke lang. Ayun, kamusta ako sa work ko? Sa akin, okay naman. Kasi, mahilig. Gusto ko talaga ng trabaho sa kitchen. Even na sa Dubai ako, sobrang busy pero okay lang sa akin. Even mag-overtime ako. Okay. Kasi nga, ang asawa ko noon, ka-work ko din doon sa Pinas, pero ibang outlet Hindi Pinas? lang. Ay, sa Dubai. Parehas kami lutang. Galing sa trabaho lang kami, pasensya na. So, parehas ang company namin sa Dubai and ibang outlet lang. Eto, pag pinag-extend 12 hours na siya sa duty niya, tapos pag halimbawa kailangan kasi busy, pinag-extend, mag-extend din siya. Ganun talaga siya hardworking din, and gusto niya yung trabaho niya doon kahit nakakapagod. What more nung nandito na siya, na may 2 days off. Yung 2 days off na yun, weekly yun. Unless tawagan ka or may nagkasakit or biglang nag-busy, okay lang, papasok din ulit siya. So, nun niya ina-accept yung work niya. Kaya naman, nung nandito na siya, hindi rin siya nahirapan sa transition. Kahit iba pa yung mga work niya, doon naman sa Dubai is mga, alam natin, Indians. Ano ba nakakatrabaho mo yung ibang lahi doon? Nepali. So, yung sa language barrier naman, kasi dito Canadians talaga nakakatrabaho niya. Pero, good thing na lang is madami na yung Pilipino ngayon kumpara daw noon. So, madami na kaming Pilipino, lalo na sa kitchen. Mga ilan na rin silang Pilipino. So, mas nai-enjoy niya. And minsan may ano pa kayo, di ba? May get together, may jamming pa sila. So, sa Dubai, sa ilang taon namin sa ELR, siguro nagpapag-jamming lang pag talagang free or nagkataon na nag 2 days off din. Pero dito, yun, mga happenings, by birthday celebrations na na-attendan namin kasi nga hindi 24 hours yung outlet. So, nung Christmas party, never kami nag-Christmas party sa Dubai in the whole 9 years kasi normally, New Year's talaga yung sineselebrate. Pero dito na-celebrate namin both. So, imagine yung difference. And, natatandaan mo, sabi mo no, nung nasa Dubai pa kami, nung hindi pa tayo sure dito sa work, sa agent, sa consultant natin, and hindi pa kami sure dito sa pupunta namin sa Dubai. Sabi niya, kahit dishwasher na lang, di ba? Kasi sa sobrang dami natin na nangangarap mapunta ng Canada, yung parang kahit ano na lang, makapasok lang ng Canada, okay lang. Pero sabi ko nga sa kanya, kasi nga ang dami ko na napapanood na vlog, and alam kong hindi ganun kadali yung buhay dito. Wala namang masama sa dishwasher ha, yun lang yung ano natin, kasi para nga lang makapasok tayo sa Canada. Pero thanks God naman at yun, binigyan kami ng chance and ng opportunity na makasama ko siya. Kasama ko pala siya sa work. So, magkatrabaho kami, as in magkatrabaho. Same kami, minsan same ng oras, same ng uwi. So, isa pa yun. Imagine yung quality time namin dito. Sobrang grabe yung quality time compare sa Dubai. Lagi kami halos magkasabay pumasok and umuwi. Halos Kasi, lagi na kami sabay kumakain. Kasi ang open ng store is 10 to 10. So, mostly we are morning together. Start 10, sometimes 12. Until 8 p.m. lang yun Until minsan 8 p.m. 8, 9, tapos ang closing doon is 10:45. 10:45. 10:45. So, gising pa rin ako pag uwi niya. Compare sa Dubai, aalis ako ng umaga, pag uwi ko ng gabi,
wala na siya kasi duty siya ng hapon, ay ng gabi hanggang kinaumagahan. Then pagbalik naman niya, ako naman yung aalis. So ganun, may ganun kaming sistema nung mga 2 weeks kaming ganun, hindi kami nagkakakitaan. Iba pa ang day off. So, yun guys, yun yung gusto namin yung quality time. Dito namin naranasan. Ito na. May pinagsisisihan ka ba? Sa ngayon, 3 months na tayo dito. Wala pa naman. Kasi hindi rin natin masabi, di ba? Pero, yeah. Wala pa naman. Mag-iisip kami, may pinagsisihan ba tayo nung last 1, 2, 3 months na natin dito? Ako wala. Sa akin, nanibago lang doon sa klima kasi sobrang lamig talaga dito. Yun lang. Kasi hindi naman pinagsisisihan. Parang, na-miss lang namin yung lifestyle ng Dubai. Ayun lang yung ayun lang yung yung nakakamiss. Hindi naman pinagsisihan pero nakakamiss syempre yung lifestyle ng Dubai. Alam naman natin pag Dubai is talagang Oo, kasi dumating kami nung spring, so malamig na rin yun. Hindi namin alam kung ano yung ano dito sa summer. So panay summer, balitaan ulit namin kayo, mag-update ulit kami after maybe 3 months ulit. May pinagsisisihan ba ako? Sa ngayon, na 3 months na nga kami dito, wala akong pinagsisisihan. Alam ng puso't isipan ko yun. Kasi nga, parang para sa akin, enough na yung 9 years ko sa Dubai. And it's time to move forward naman. Alam niyo yun. So, nandun na yung mindset ko na okay na ako sa Dubai. Nasa management team na rin naman ako nung umalis ako. Natupad na rin naman yung gusto kong mangyari noong nagsisimula ako sa Dubai as server. Natupad na rin naman, naging part ako ng management team and naging maswerte rin ako sa mga katrabaho ko and sa mga sa outlet na napuntahan ko. So okay na ako sa Dubai and wala akong pinagsisisihan sa ngayon kasi okay naman nga kami ngayon. Siguro nga tama yung sinabi ng asawa ko, namimiss ko yung mga dati kong ginagawa. Yun, tagasunod ulit tayo and nangangamuhan ulit. Same lang din naman kahit saan naman mapunta pag nasa restaurant or nasa food and bev industry ka, mangangamuhan ka talaga. So yun yung, wala kaming pinagsisisihan sa ngayon. Sa iyo namin maging ipokrita. Namimiss lang. Totoo bang trabaho lang ng trabaho dito sa Canada? totoo. Yung iba kasi, yung word na trabaho lang ng trabaho dito sa Canada, ginagawang negative. Pero kahit saan naman tayong lukalok ng mundo pumunta, pare-pares lang din naman na kailangan natin magtrabaho para kumita, para matustusan yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. So, kahit sa bansa ka pumunta, nandun yung hirap at sarap. Pero depende na lang din yun kung paano mo iti-take. Diba? So, sa iba, ang dami nilang trabaho, 2 jobs, 3 jobs. Pero kami, grateful naman kami na may tig-isang trabaho pa lang kami ngayon. So, ako kasi under LMIA, so alam ko na sa sarili ko, 1 job lang talaga ako until ma-reach ko yung 2 years and maging PR kami. Yung asawa ko, open work permit, pero may pinirmahan siyang job offer sa employer ko. So far naman, pwede siya mag part-time. Pero, choice din muna namin yun kasi kumpleto naman oras niya. Okay naman kami ngayon sa setup namin. So, sa ngayon, hindi pa namin kailangan mag 2 jobs. Kasi sa ngayon, medyo okay pa naman yung okay na. resto, medyo busy pa. So, more than 40 pa naman sa isang, Lagi pang busy 40 yung outlet. sa isang every week. Anong kinaibahan ng lifestyle natin dito compared sa Dubai? Medyo maganda yung lifestyle natin sa Dubai. Kasi, ayun, nakakagala ng konti. Kasi madaming galaan doon and malalapit lang. Dito, sa ngayon is hindi pa kasi sobrang lamig sa labas. Hindi makagala kasi ayun, Walang sasakyan. wala naman. Pwede naman mag-taxi. Pero maliit lang din yung mall dito na malapit. So, hindi naman makakagala lang sa labas sa mga pasyalan dito or may beach din na malapit dito. Sobrang lamig talaga sa labas. So, siguro hindi pa sa ngayon. Kasi mahilig kami mag-camping, magtatayo ng tent sa may beach. Doon kami mag-barbecue, magpapalipas ng hapon doon, gabi na uwi, pag day off. So, ayun yung namimiss namin na lifestyle namin sa Dubai. Dito kasi hindi pa namin nagagawa. Siguro sa pagdating ng summer.
pagdating ng tamang panahon. Kasi yun nga, mahirap nga dito ang wala ding service. Walang sasakyan. Pero di naman kami nagmamadali. So sa ngayon, kontento ako sa kung anong meron kami. Yun nga lang namimiss namin yun. Yun exact ang sagot ko din. Kasi nga sa Dubai, madali kang kung pag talagang trip mo lang lumabas or maglakad-lakad sa Riga, sa Morakbat, kung saan man na pasyalan sa Dubai Mall, makakagala ka. Dito, isipin mo mang gumala ka sa malamig na sa labas, malit lang din yung mall. So, sa bahay lang din. Homebody lang naman ako, so walang problema sa akin. YouTube lang, Netflix. So, Skyplex. kape. So, simpleng-simple lang talaga yung gusto ko. Basta naman kasama ko naman to. So, okay na ako doon kasi nga taong bahay talaga ako. Siguro kung gaya ko nung kapatid ko na talagang hindi mapermi sa bahay, mabuburo yung dito. Buhay naman sa cities, I mean, sa mga ibang lugar ng Canada. Eh, dito sa napunta namin, province, and talagang, yung environment niya is, pag gabi na is, yun, malungkot, malamig, madilim. So, Meron namang maliwanag doon sa tabi-tabi pero ayaw ko pumunta doon. may nagsasayaw din dito. Hindi niya pa napuntahan. Ayun lang yung lifestyle na kinaibahan ng Dubai. Pero, yun nga, kontento na talaga ako kasi pupuntahin ko to one time, huwag ka nang babalik, huwag ka nang uuwi. Hintayin natin mag-summer and yung magkaroon kami ng service and yan. Siguro hindi pa kami ngayon makakagala After talaga. 2 years siguro. Ipon muna kami, ipon. Kasi medyo mahal din yung ang monthly ng sasakyan kung kukuha. Ano yung expectation mo natin sa Canada? Kung compare yung South dito and sa Dubai, halos almost same lang. Almost the same. So, ang akala ko nun, ang expectation ko nun, mas malaki yung mati-take out namin sa salary namin dito. Kahit naman siguro sino, di ba, nag-iisip pag Canada, alam niyo yun, Canada, US, malaki. Pero yun, na-realize namin pagdating dito, halos parehas lang. Gawa nga ng mga taxes na, mga tax deduction. Kasi sa Dubai, kung ano yung sasahurin mo ng monthly, wala nang kakaltasin doon. Walang tax na babawasin sa salary mo. Kahit insurance, sagot kasi ng company yun. Kaya, Pero dito yung tax na binabayaran namin is, may mapupuntahan siya eventually. And basta, yung tax naman na binabayaran namin, yun yung pero. Yung tax na binabayaran namin, mapapakinabangan namin yun eventually. Nandun na tayo sa long term na tinatawag. Long term plans. Sa Dubai kasi, may pera ka hanggang malakas ka pa, hanggang kaya mo pa. Pag mahina ka na, pumatanda ka na wala kang ipon, wala, back to zero ka. Di ba? Dito naman, kaya kami nandito. Kasi, para sa mga magiging anak namin. Kasi hindi na namin kaya magpaaral ng college at high school. At medyo, matanda na si Manoy. yun ang pinaka-reason. May isa pa ako expectation na sobrang lamig sa Canada. Yun yung pinaghandaan ko dito. So, akala ko sobrang lamig or every time malamig, every time nag-i-snow or the whole month ng winter is may snow. So, yun, hindi naman. So, yun is magandang expectation yun. Kasi may araw din dito na sobrang lamig ng temperature pero maaraw. May minsan din na maulan. Yun lang, pangit lang pag naulan dito. And mas gugustuhin mo pang mag-snow kesa sa umulan. So, sa ngayon, hindi naman araw-araw dito nag-i-snow. And compare naman sa ibang province, hindi talaga sobrang kapal dito ang snow. So, hindi masyadong mahirap maglakad sa labas. Third expectation ko, yung cost of living nga. Totoo. Sa mga pagkain, goods, hindi ako masyadong nag-check mo ng price. Kasi nga, okay lang din. Mga chinecheck lang yan ng mga isi-shopping niya. Pero nung first time namin mag-grocery, talagang bawat kuha namin na item, mahal naman. Pero ang gulay dito mura. Pagdating sa Cost of living yun. sa cost of living, medyo Tama yung medyo expectation mahal. natin. Okay. Kamusta na nga ba kami dito sa Canada? In general, again, no sugar coating kasi wala namang reason kung ba't ako magsisinungaling, di ba? Based lang to sa naging experience namin. In 3 months pa lang na nandito kami. Alam ko na hindi pa ganun ka-valid yung opinion namin. Pero sa amin to, yun nga, observation namin to. And ito yung opinion namin na pwede naming i-share sa inyo. Kasi alam ko dami rin nagtatanong dyan. So, ako personally, okay naman ako dito sa Canada. Yun nga lang,
yung thoughts na parang sa Dubai, yearly ako uuwi. Yearly kami umuwi. Dito, parang hindi mo maisip kung kailan ka talaga uuwi. Yung wala kang exact year and months na pwede kang makabakasyon sa Pilipinas. Yun lang yung medyo naiisip ko na nakakalungkot. Kasi dati pangarap lang namin makapunta dito sa Canada. Ngayon pangarap na namin umuwi ng Pilipinas. Akala ko pa okay ka dito. Para magbakasyon lang naman. Mm-mm. Kasi yun nga, yearly dati kami nagbabakasyon. Ngayon siyempre sobrang mahal ng ticket from here to Philippines. So Kami kasi, di ba, sa Dubai kasi, company namin yung- yung nagpo-provide ng ticket namin. Although yung last year namin sa company namin is binigay na sa amin yung ticket allowance. But at least, galing pa rin siya sa company. Pero dito, manggagaling Sa talaga siya sa bulsa bulsa namin. mo. So, wala kasi kaming free ticket dito. so yun yung Wala din ba? talagang... Ayun lang yung pinagkaiba. Walang free ticket. Then, So, it's either kami ang uuwi or sila yung papapuntahin namin dito. So, in God's grace, kung pala rin man kami, nakayanin namin papuntahin kahit tig-isang kamag-anak or dalawa. Kasi hindi naman ganun kadali magpapunta din ng relatives dito. So, ganun mangyayari. Either kami uuwi or sila yung magbabakasyon dito. Pero syempre, depende yun sa mga mangyayari. So, isa yun sa mga pinagpipray namin na yun nga, sila yung makadalaw dito para nga, yun, maibsan yung ating kalungkutan. So, yun lang yun. Pero in general, masaya kami. Ako, okay ako kasi nga, lagi kong sinasabi, basta kasama ko naman to. sa akin medyo okay naman. Okay naman yung Masaya. yung In general. in general. Okay naman para sa akin. Nakakapag-adjust na tayo in terms of mag-groceries. Kasi Alam na namin medyo- kung paano makakatipid. mas maganda kasi lagi yung may stock sa rep para medyo malamig, tatama rin kang lumabas, so luto na lang. Then, laging may trabaho, so magandang may stock lagi. Sa ngayon, as 3 buwan na tayo dito sa Canada, still nag-a-adjust pa rin. Merong may mga bago na tayong friends dito na nakaka-jamming pagkatapos ng trabaho, so Pag may mga birthday, ang dami may birthdays, may birthday. mga occasion katulad Mm-mm. nung New Year and Christmas, so nakijamming tayo sa kanila. Most of the days, trabaho lang din naman kami and yun lang naman ang goal natin is mag-ipon sa ngayon kasi wala pa naman kaming anak. And isa yun sa plano namin. By next year, siguro, or once na nakapag-apply na, nakapag-process na ng PR, kasi yun naman ang pinaka-main goal natin eh. Ako, stick pa rin ako sa goal kung bakit kami nandito sa Canada. Kailan mag-ipon kasi gusto rin namin, syempre, gaya ng mga pangarap ng iba, madagdagan ang bahay. Siya kasi may bahay. Gusto ko makapagpatayo kami ng sarili naming bahay at magkaroon kami ng lupa. Yun ang pinaka-goal namin. So, iiwasan talaga namin yung luho, Gastos. yung gastos. Kasi, Yung gastos. masaya ka nga ba? Oo, masaya naman dahil kasi maraming nangangarap na makapunta dito sa Canada pero isa tayo sa pinalad na magkasamang nakarating ng Canada. See you guys! So, yun guys. Sa ngayon, nandito pa rin tayo sa phase kung saan na nasa adjustment period. Although nakaka-adjust na kami. Still, too early to say. Pero sa ngayon, masaya kami. Masaya ako na nandito kami ngayon sa Canada. Na magkasama. Yun yung pinaka-importante. And kontento kami kung nasan kami ngayon. Kung ano yung meron kami ngayon. Ang dami ko nababasa na ilang taon na sila dito. 27, 30 years na wala daw silang ipon. Pero, depende pa rin talaga sa tao. Kasi kami naman, awa ng Diyos, dalawa kasi kami nagtatrabaho. May naitatabi naman talaga kami bawat sahod namin. Mag-agree ka ba? Kahit konti yan. Ano na namin to, ugali na namin to nung nasa Dubai pa kami. Yung tip namin, tinatabi namin. So sana tips na lang din sa mga, lalo sa mga bata pa na nagsisimula din abroad. Kahit siguro wala sa abroad, sa Pilipinas.
bata pa lang din talaga ako, may alkansya na ako. So, na-apply ko siya nung nagtatrabaho na ako. Kahit konting halaga, every sahod nyo magtabi kayo. 500? Malaki na ba yun? 100. Unahin, mag-umpisa kayo sa 50. 100. 500. Magiging habit nyo siya. Pag may emergency kayo, may mahuhugutan kayo ng pera. Ngayon, bawat sahod namin, konti man yan, or maganda, magtatabi talaga kami. So, For the future. oo, kasi hindi naman habang Kasi, buhay, malakas tayo. Kahit nandito na tayo sa Canada, pangarap pa rin natin mag-for good ng Pinas. Kasi iba ang saya sa Pilipinas. Yun. Masaya talaga sa Pilipinas. So, ilalagay lang namin sa magandang kalagayan yung magiging pamilya namin. Pero kaming dalawa, for sure, sa Pinas kami tatanda. Ito, elito sa'yo. So, yun na guys. Tinambakan ako ng hugasin. See you. Comment na lang kayo kung ano yung mga natutunan nyo and na-realize nyo sa video namin kung meron man. Salamat again sa mga bago naming subscribers. I know, kahit nasa hundreds or kahit isa, dalawa lang dumadagdag, maraming salamat kasi malaking bagay na yun sa amin. At least merong nanonood and merong nag-take ng time to watch our videos. Bye!